Ang atin pong tinunghayan na mabuting balita ngayon ay pinamagatan po natin ito, the baptism of Jesus, ang pagbautismo ni Heso Kristo. Ang ebanghelyo po, kung ating pinakinggan, nagsasabi po ito tungkol sa pagbautismo ng Panginoong Heso Kristo doon sa Ilog Jordan. At ang nagsagawa naman ito ay si Juan Bautista. Ano ito? Ito po ay paglalarawan ng mga pangyayari kung saan nga po si Jesus ay pumunta kay Juan Bautista. Si Juan Bautista po kasi nung mga panahong iyon ay nagbabautismo sa mga tao. Dahil alam naman natin, upang mabigyan ng tanda at malalim na kahulugan ng kanilang pagsisisi, isinakatuparan dito ang binyag. Sa darating po na linggo, ang pagdiriwang ng simbahan ay baptisan. Tamang-tama po ang kalendaryo ng simbahan, si Kristo isinilang noong December 25 at ngayon ay pinapahalagahan ang binyag. Now, tingnan po ninyo, si Jesus ay nagpunta doon kay Juan Bautista. Ako po ang dapat ninyong binyagan at hindi kayo. Ang sabi ng Panginoon, hayaan mong mangyari ang lahat ng ito upang maisakatuparan natin ang kalooban ng Diyos. Binautismohan na ngayon ni Juan Bautista si Jesus. Ito yung senaryo, yung nangyari. Nung matapos ilubog ang Panginoong Heso Kristo, bug sa tubig at nang siya'y umahon, kitang-kita ni Juan Bautista nagbukas ang langit at bumaba ang Espiritu ng Diyos sa anyong kalapati. At may tinig na nagsalita, ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Ano po yung mensahe nito? Ano ang kapupulutan natin ng aral sa Ebanghelyo ni San Mateo kung saan inilalarawan dito ang pagbautismo kay Kristo ni Juan Bautista? Number 1. Ano ang makikita nating aral dito? Manifestation of the Holy Trinity. Pakiulit nga po. Pagpapakita ng banal na Trinidad. Dito, unang pinakita ang tatlong persona ng Diyos. Dito po nangyari kung papaano, kailan dumating ang pagpapatotoo at pagpapatunay na saligan nating mga mananampalataya bilang mga Kristiyano, ang Diyos ay isa lang na mayroong tatlong kalagayan. Ang Diyos na ito ay Diyos noon sa panahon ng lumang tipan, sa mga propeta, sa mga hari sa bayang Israel na inalipin sa bansang Ehipto at kalaunan ay sinagip ni Moises upang dalhin sa lupang pangako. Noong mga panahon na yon, ang Diyos na umiiral noon ay walang iba kundi si Yahweh. Ang Yahweh na ito na kung tawagin ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, El Shaddai. Nung panahon naman ng bagong tipan, si Kristo naman nung umiiral nung panahon na yon, na andoon ang Diyos sa katauhan ni Kristo na nasa tao. Kaya nga ang Diyos ay nagkatawang tao. Nagkatawang tao ang Diyos. Si Kristo'y tunay na tao. Bakit? Kasi anak siya ni Mariang tao. Itinuturing din siya, pero hindi ito naintindihan ng iba, na si Kristo'y totoong Diyos din. Dahil wala namang ibang nagbuo sa sinapupunan ni Maria, kundi ang Diyos. Kaya,
Si Kristo, tunay na tao at tunay na Diyos. Sa panahon naman natin ngayon, wala na rito ang Ama na nagsasalita sa mga propeta. Wala na siya ngayon. At wala din ngayon si Jesucristo sa physical niyang appearance. Wala na siya ngayon. Pero, ang Diyos noon, ngayon, ay Diyos pa rin magpasawalang hanggan. At kung wala si Kristo ngayon, wala din ang Ama ngayon, may Diyos pa rin tayo ngayon sa kalagayan ng banal na Espiritu. Kaya tinatawag tayong huling panahon kasi ang Diyos ay tatlong persona. Ay pangatlo na po ang Diyos na umiiral ngayon sa pamamagitan ng Espiritu. Wala nang pang-apat, tatlo lang, kaya tinatawag itong huling panahon. Magpabago-bago man ang panahon, mananatili ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Na ang Diyos naman talaga'y isa lang, pero nasa tatlong kalagayan. Pero alam naman natin na ang Diyos talagang pinag-uusapan natin dito, lumabas ang katotohanan na tatlo ang persona ng Diyos. Kasi nung bininyagan niya si Jesus Christ sa kalagayang tao, ang nagkatawan tao po hindi ang Diyos Ama, ha? Ang nagkatawan tao si Kristo. Yung katawan niyang tao bininyagan. Nakita ni Juan Bautista ang Espiritu Santo sa kanyang kalapati. So dalawa na, Diyos Anak at Diyos Espiritu, at nagsalita naman ng Ama, ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Wala namang ibang gumawa noon kundi ang Diyos talaga. Amen? Kaya mapalad tayo kasi ito yung saligan ng ating pananampalataya. Ang Diyos ay isa lang na may tatlong persona. Purihin ang Diyos. Yun ang ating nakuhang aral sa mensaheng ito. Pangalawa, kababaan ng loob at pagsunod. Pakiulit po. Kababaan ng loob at pagsunod. Humility and obedience. Saan natin makikita ang humility at obedience? Si Kristo, bagamat hindi naman siya makasalanan na tao, pinasok niya ang bautismo, kaya nga totoo yung pagkakapigil ni Juan Bautista sa kanya. Wag po! Wag niyong gawin yan. Ako dapat ang bautismohan ninyo. Kasi kilala kasi ni Juan Bautista na wala namang kasalanan si Jesus. Pero ano sabi ni Jesus? Hayaan mo lang na mangyari ang lahat ng ito. Amen ba? Amen. Para bagang dapat ang mga choir ngayon, medyo matutulog yan. Ito ka, kung mayroong mga gagawin, pupunta dito. Bakit kinakailangan magpunta dito? Ang preacher din pupunta dito. At kayo din pupunta dito. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, hayaan ninyong mangyari ang lahat ng ito upang masunod natin ang kalooban ng Diyos. Anong mayroon para masunod natin ang kalooban ng Diyos? Humility. Sino daw ang may kababaan ng loob? Yung sumusunod. Sino yung sumusunod? May kababaan ng loob. Kayo, kung kukuha po kayo ng katulong sa bahay o kasama, sino ba yung gusto ninyong kukunin ninyo? Yung uutusan kayo o kayo ang mag-uutos sa kanya? Siyempre, ang kukunin ninyo, yung nauutusan nyo. Sino yung nauutusan ninyo? Yung may kababaan ng loob. Kaya nga, minsan kahit magkakasama tayo rito, para iba pa, meron kang lakad na pupuntahan, saglit lang.
Sino yung gusto mong kunin dito? Yung sa palagay mo'y susunod sa iyo. Amen ba? Sabi ka muna, meron tayong bibilin. Sino yung gusto mong kunin? Sino yung gusto mong hatakin yung susunod sa iyo? Ang Diyos, ganun din. Ang gustong kunin ng Diyos para maglingkod sa Kanya ay yung taong may kababaan ng loob. Mahirap daw pong sumunod at maglingkod sa Diyos kung mayroon tayong mga sari-sariling mga prinsipyo, mayroon tayong mga kanya-kanyang paniniwala at mga pananaw, mayroon tayong mga kanya-kanyang paninindigan. At yung bagay na yan ang hahadlang para mawala sa iyo ang humility. Kaya nga nang si Kristo, yung mga tao noong unang panahon sa baybayin ng lawa ng Galilea, sunod ng sunod sa Kanya. Ang dami-dami ng sumusunod sa Kanya, halos mapuno na yung daan na yan. Pag naglalakad siya, parang nangangampanya si Jesus. Ang dami-daming taong sumusunod sa Kanya. Anong ginawa ni Jesus? Pansamantala siyang tumigil. At hinarap niya yung mga taong sumusunod sa Kanya. Ang sabi niya, kung ibig niyo namang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Ang taong susunod sa Diyos, pero hindi niya kayang malimot ang kanyang sarili, hindi makasusunod. Kaya sabi ng Panginoon, sige nga, kung talagang gusto ninyong sumunod, limutin niyo ang ukol sa inyong sarili. Ano ba yung ating sarili? Marami tayong pangangailangan. Marami tayong gampanin sa bahay. Marami tayong mga tungkulin dapat ginagawa sa buhay. Pero ang lahat ng iyan, mukhang mapipigilan dahil sa pagsunod natin sa Diyos. Pero sino nga bang nagsasagawa ng pagsunod? Yung may kababaan ng loob. Purihin ang Diyos. Mahalagang maintindihan natin sa pangalawang puntos na ito na ang kababaan ng loob at ang pagsunod ay mahalagang magawa din natin. Bakit? Para makapasok tayo sa kalooban ng Diyos.